Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay January 22, Huwebes, ng ikalawang linggo sa karaniwang panahon. Ating pong unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango mula sa unang aklat ni Samuel, chapter 18 verses 6 to 9 and chapter 19 verses 1 to 7. Noong mga araw na iyon, matapos mapatay ni David si Goliath, nagbalik na si Haring Saul at ang kanyang mga tauhan. Sa bawat bayang madaanan nila, sinasalubong sila ng mga kababaihan na umaawit at sumasayaw sa saliw ng mga pandereta at alpa. Ganito ang kanilang awit. Libo-libo ang pinatay ni Saul. Ang kay David naman ay 10,000. Nagalit si Saul at naisaloob niya. Kung sinasabi nilang 10,000 ang pinatay ni David at ako'y libo-libo lang, kulang na lamang ay siya ang kilalanin nilang hari. At mula noon naging mainit na ang mata niya kay David. Minsan nasabi ni Saul kay Jonathan at sa kanyang mga tauhan ang balak niyang pagpatay kay David. Mahal ni Jonathan si David, kaya sinabi niya rito ang balak ng kanyang ama. Ang sabi niya, binabalak kang patayin ang aking ama. Bukas ng umaga magtago ka sa isang lugar. Yayayain ko naman ang aking ama sa may pinagtataguan mo at kakausapin ko tungkol sa iyo. Pagkatapos naming mag-usap, sasabihin ko agad sa iyo ang anumang sasabihin niya. Kinausap nga ni Jonathan ang kanyang ama tungkol kay David. Ama, bakit ibig ninyong patayin si David, gayong wala namang ginagawang masama sa inyo? Hindi ba't pinakikinabangan ninyo siyang mabuti? Ipinain niya ang kanyang buhay nang harapin niya si Goliath, at niloob naman ng Panginoon na magtagumpay siya para sa Israel. Alam ninyo ito at inyo pang ipinagdiwang. Bakit ninyo siya papatayin gayong wala siyang kasalanan? Dahil dito nagbago ang isip ni si Saul. Sinabi niya, naririnig ng Panginoon, hindi ko na siya papatayin. Ang sagot na ito ng hari ay sinabi naman ni Jonathan kay David. Isinama pa siya ni Jonathan sa hari. At tulad ng dati, pinaglingkuran niya ito. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat. At ito na nga po yung punto na kung saan ay hindi na kaya ni Saul ang mga naririnig niya sa kanyang paligid, kung saan ay naikukumpara siya kay David. At syempre, mas nagiging pabor sa mga tao ang kakayanan o nagagawa ni David, kung kaya't namayani kay Saul ang kanyang pagiging insecure. Ang pagtingin niya kay David ay nagbago at ito ay nagiging kumbaga kalaban niya sa kanyang korona o sa kanyang trono, kung kaya't nisip niya na patayin na si David. Kaya mahalaga po na mapagnilayan natin ng mabuti, kasi minsan naapektuhan tayo sa mga naririnig natin sa paligid, kahit alam naman natin na para sa atin okay lang naman na mayroong nagtatagumpay, mayroon ding masigit na nakakagawa ng mga bagay sa iyo, pero dahil nga sa mga bulong-bulungan, sa mga sabi-sabi, talagang naaapektuhan din tayo. Kaya mahalaga na magkaroon tayo ng pagkukontrol sa ating pong damdamin, dahil kung hindi ay hindi lang tayo mapapahamak kundi maging ibang tao. Pakatandaan natin mabuti na hindi natin mapipigilan, hindi natin makokontrol kung ano ang sasabihin sa iyo o sasabihin ng mga tao, pero tayo ang dapat na may control sa ating pong mga pinakikinggan at sa ating pong damdamin. So tayo po yun, kasi sa loob natin yan Dahil kaya nga dito kay Saul, kinain siya ng
sobrang pagkaingin o yun nga yung pagka-insecure kay David, no? Dahil nga sa mga naririnig niya sa mga tao na para bang naikukumpara na mas magaling si David kaysa sa kanya. So, ganun din sa atin, no? Totoo naman po yan na merong mas magagaling sa atin. Pwedeng may panahon na lilipas yung ating kasikatan. May darating ang panahon na may uusbong din at mayroon ding mas makikilala sa atin, no? Pero nawa ay mas maging mature tayo sa atin pong damdamin at lalong-lalo na, no, mas maging mature tayo sa pagtanggap na darating ang panahon na kailangan natin magbigay daan para sa mga bagong mas malakas, mas magaling, mas mahusay kaysa sa atin. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo po lahat.